Hi everyone! Advice ko po ito sa lahat ng mga lalaking may mga asawa na at sa mga mag-aasawa pa lang. Hindi biro yung magkaroon ng depresyon. Totoo po ito mga sir. Mostly ang natatamaan nito, yung mga babae lalo na yung mga bagong panganak. I am not a doctor or professional advisor or psychologist. Base lang po ito sa aking na-experience or na-encounter sa aming mga client sa salon. May mga client din kasi ako na nagsishare sila ng mga problem about marriage life. Kaya dun ko na-realize na totoo talaga na may depression. This is not a joke. Marami na akong mga client na na-experience nila yung mga ganitong sitwasyon na nagkaroon sila ng depression or anxiety or sobrang stress sa buhay nila. I am not a professional advisor, pero kahit papano is nakakatulong din ako sa kanila emotionally. Hindi kasi basta lang pagpapaganda yung binibigay ko sa kanila, I also educate at tinatanong ko sila kung may problem sila na pinagdadaanan nila emotionally lalo na pag na-feel ko sa client na there's something wrong with her. Kaya mga mister, kailangan tanungin nyo rin nyo or protektahan nyo rin yung asawa nyo, lalo na si Mrs. is nakanin siya ng mga masasakit na salita galing sa side mo, sir. Make sure na ipapapil mo sa asawa mo na mas importante siya sa buhay mo. Remind mo sa kanya na she's your priority and you'll stay by her side no matter what. Yung pinapapil mo sa kanya na love and support will make her feel secure. Kaya mas blooming si Mrs. kung ito yung pinapapil mo sa kanya. Bonus na sa kanya yung binibigyan mo siya ng budget pangpasalon. Yan. Kasi gustong-gusto ng mga babae yun. Na kasi kailangan din nilang mag-pamper or mag-self-care or self-love and self-respect para na rin sa sarili nila. Kaya, ikaw mister kung meron kang extra budget, bigyan mo siya, pampasalon, gustong-gusto nila yan. Yun ang nature ng mga babae, pampaalis na stress nila yan. Yung magpapaganda or mag-pamper sa salon para maiwasan yung hagardoza nila. 'Di ba? Hindi mo ba na-realize na sobrang stressful yung rule ng isang nanay lalo na pag nasa bahay lang sila, wala silang sariling income. Siyempre nahiya din niya na gumastos para sa sarili niya. Mas unahin pa niya yan yung gastusin sa bahay at sa mga anak niyo. At pinaka-importante sa lahat, protektahan mo rin si Mrs. by always thinking about her peace of mind. Kung may mga problema sa pamilya, pag merong mga stressful situation, remind mo sa kanya na huwag kang malungkot. Kaya natin ito. Gusto kong masaya ka. Yun, yung mga simpleng words na yan is nakakatulong din yan sa misis mo to make sure na she feels safe and calm. Take note, huwag din natin ikumpara ang sarili natin sa iba. Dahil may kanya-kanya tayong emotional intelligence, meron talagang mga taong mahihina ang emotional, nila, yung mga mahinang loob nila at meron ding malalakas na loob. Kaya, kailangan maging aware din tayo sa paligid natin.